Okay, so ang lesson po natin ngayon ay yung patungkol sa talagang sinolido kung Tagalog ito ngayon eh. Mga humahadlang sa pagpapatuloy natin sa buhay Kristiyano. So alam ko po na marami sa atin dito ngayon ang mga Kristiyano na at hindi pa tayo masyadong mulat pagdating sa mga hadlang, no? Bakit ang hirap ipagpatuloy? Bakit ang hirap ituloy o humakbang sa buhay Kristiyano? Bakit ang hirap maging faithful? Kasi ini-encourage natin talaga ang bawat isa na maging faithful, lalo na sa pag-attend natin sa ating panambahan. Alam niyo po ang epekto niyan? Ang epekto po niyan ay encouragement sa lahat ng mga kasama natin, mga kapatiran po natin. Alam niyo po ba na nagbibigay ng kahinaan, no, or disappointment sa bawat isa kapag hindi po tayo sumisipot at hindi tayo nakakasama sa ating pagtitipon, no? Yan ang unang-una diyan. So, yung mga hadlang para tayo makapagpatuloy sa buhay Kristiyano ay ito po yung ating pag-uusapan ngayon, no? Ayon sa Hebreo chapter 12 verse 1. Yan ano, Hebrews chapter 12 verse 1 sabi po sa wikang Tagalog, kaya't yamang nakakubkob tayo sa makapal na bilang ng mga saksi, itabi naman walang liwag ang bawat pasan. At tandaan po natin, no, ito po sabi, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Yan. So yung pagkakasala, no? Ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ang ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing ilagay sa harapan natin. Yan, ano? So, nakita po natin na nais po ng Diyos na talagang tayo po ay laging magpatuloy. Nais ng Diyos na lumago tayo sa ating pananampalataya at ginagawan po natin, sinisikap natin ang lahat ng pwede nating gawin bilang nasa leadership ng church upang matulungan ng bawat isa na tayo'y makapagpatuloy sa paglago sa ating pananampalataya, no? Makapagpatuloy tayo sa paglago sa ating mga gawain bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, no? Ngunit ito'y hindi madaling gawin. Naintindihan ko po yan. Ito po ay hindi madaling gawin sa kadahilan ng maraming mga hadlang sa ating pagpapatuloy. Marami pong hadlang. Naintindihan ko rin po yan. At ako na rin po nagsasabi sa inyo na marami talagang hadlang. At dahil po rito ay minagaling natin na magkaroon ng podcast from Lunes hanggang Huwebes. At gusto pa rin natin ituloy ito, no? Tuwing Biyernes at Sabado, kaya lang kailangan natin ng mga kapatirang mag-step up pagdating sa bagay na ito. Nagsasuggest na nga ako ng pwede nating maging content dyan di ba? Pwede tayong sa Biyernes ay pwedeng ang content niyan ay patungkol sa kabataan at saka sa mga professionals. At sa Sabado naman ay pwedeng pag-usapan ang tungkol sa pamilya, no? Ang pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging anak, paano magiging mabuting anak, no, bilang member ng family. Yan, ano? So, yan po ay mga bagay na magandang pag-usapan sa podcast natin either Friday or Saturday. Alam niyo po, magiging kapaki-pakinabang yan at yan po ay pinaniniwalaan kung talagang susundan ng marami nating mga kababayan. Hindi lang mga kapatiran, kundi mga kababayan. Sapagkat yan po ay makakatulong sa pamilya, lalo na ang pamilya po ay kadalasan yan ang nilulusob at sinisira ni Satanas. Ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan, yan po ang pamilya. Po, ang sabi po rito ay gusto ng Diyos na tayo lumago sa ating buhay Kristiyano. Ngunit ito ay hindi madali gawin sa kadahilan ng maraming hadlang kasi, no?
So, ang mga humahadlang sa pagpapatuloy sa buhay Kristiyano ay ito, no? Ito po. Una ay ang kasalanang tumitira sa ating katawan. Yan, tumitira. Na alam niyo po ba na ang kasalanan ay nakatira sa ating katawan? Ha? Opo, totoo po yan. Na ang ating kasalanan ay nakatira sa ating kasalanan. Kaya po, kinakailangan po nating maging aware, no, na ang kasalanan na tumitira sa ating sa ating katawan ay dapat hindi natin palalakasin yan. No, kapag kaya na in-entertain natin, no, ibig sabihin ay ah nagbigay tayo ng panahon sa mga pagbibisyo, nagbigay tayo ng panahon sa mga taong hindi karapat-dapat samahan na magyayaya sa atin at bubulid sa atin para gumawa ng mga hindi karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos, no? Yan po ay mga simpleng mga pwedeng gawin o gamitin ng diablo upang tayo po ay mapalayo, no? Hindi sumunod sa Panginoon sapagkat ang kasalanan po, for your information, ay nakatira sa atin, no? Nung tayo ma-born again, tayo po ay binorn again, no? Tayo po ay binigyan ng panibagong kalikasan, ngunit hindi po tinanggal yung lumang kalikasan natin. Nandyan pa rin sa atin ang pagiging yung kasalanan, nandito pa rin sa atin. Kaya po, ang kinakailangang maging hadlang dyan ay maging aware tayo na wag nating i-entertainin ang gusto ng laman natin, no? Wag nating i-entertainin yung mga gusto ng laman nating isipin, mga ganon, no? Sapagkat tayo yung mga anak na ng ating Panginoon. At ang gusto ng Panginoon ay dapat lumalakad tayo ayon sa kanyang mga alituntunin. Hindi para maligtas, kundi para kalugdan ng ating Panginoon. Yan. Kasi ang mga anak ng Diyos, di ba? Tayo yung mga anak ng Diyos, di ba? Ano ba dapat natin gawin? Di ba? Dapat tayo ay nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Hindi po ba? Yan, ano? So, tandaan po natin, ang kasalanang tumitira sa ating katawan ay humahadlang. Yan. Kaya, ang bisyo, iwasan po natin yan. Kasi ilalayo tayo niyan sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ilalayo tayo niyan or tatanggalin yan ang gana natin para magbasa ng salita ng Panginoon. Pati gana natin na mag-attend ng podcast, no? Tuwing gabi mula Lunes hanggang Huwebes na pinaplano po nating gawing hanggang Sabado na, no? Yan po yan, mga kapatid. So, si Pablo ay nagpatotoo na ang kasalanan na nasa katawan natin ay malaking hadlang. Ito pong patotoo niya sa Romans chapter 7 verse 16 at saka verse 17. O, sabi po niya sa wikang Tagalog, ngunit ang hindi ko ibig, o tamo, hindi niya gusto ang siyang ginagawa ko at sumasagayon ako na mabuti ang kautusan. So, nakakita ka ba ng tao na yung gusto niya, hindi niya magawa? Yung ayaw niya, yun ang ginagawa niya. At sabi po niya sa verse 17, kaya gayoy hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Yan, talagang pampahirap sa atin ang kasalanang tumitira sa atin. Kaya wag natin palalakasin yan. Wag nating entertainin, no? Magandang hamon ni Pablo sa Kristiyano na ituring na tayo'y patay na sa kasalanan yon. Yan ang maganda no? Ituring nating patay tayo sa kasalanan. Kasi kapag mga kapatid, yun ang ginawa natin, mawawala ang gana natin sa pagbibisyo. Mawawala ang gana natin sa paglayo. No? Anumang bagay na magpapalayo sa atin sa ginagawa natin ngayong gabi. No? Mawawalan ka ng gana ron. Mawawalan ka ng gana sa anumang bagay na magpapalayo sa iyo sa salita ng Panginoon. Yun, no? Yan ang magandang hamon ni Pablo. Kaya sabi niya sa Romans chapter 6 verse 11, gayon din naman kayo bilang niyaong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit ang mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. No, tayo'y
buhay kay Kristo Jesus. Pero patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, wala na tayong pakiramdam pagkakasalanan ng pinag-usapan. Pwede pong mangyari yan kapag tayo conscious bilang anak ng Diyos na, patay na ako sa kasalanan. At dahil ako'y patay na sa kasalanan, dapat hindi ko entertainin ang anumang bagay na magpapalayo sa akin sa Panginoon. Yun po yan, ano? Tayo'y patay na sa kasalanan at ang ating kasalanan ay kasamang napako sa krus ng Kalbaryo. Yun po yun. Hindi po lamang kwento-kwento at hindi lamang sabi-sabi na tayo ay mga patay na sa kasalanan, kundi sinasabi ng banal na kasulatan na tayo pong mga Kristiyano ay may makasalanan, pero ang ating makasalanan ay kasama ni Kristong ipinako sa krus. Dahil kasama na yung kasalanan natin na ipinako sa krus, sabi dito, kalakip, sabi sa Romans 6:6, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao, yung lumang pagkatao natin, yung dati, ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin, yung masama sa atin, ay magiba. Kita mo, no? Yun po. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa sa kasalanan. Kasi sabi, kasalanan. Malungkot po yan. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayo magpaalipin sa kasalanan. Lumayo tayo. Labanan natin ang kasalanan. Yan po yan, ano? Dapat meron tayong ginagawa. Labanan natin ang kasalanan. At itong ginagawa natin ay isa sa mga epektibong paraan para labanan ang kasalanan. Tama po ba? No? Ito po. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa, huwag ninyong kakaligtaan na makipagtagpo sa amin. Huwag niyong kalimutang makipagtagpo sa Panginoon. Pangalawa ay, ang kalabang si Satanas ay humahadlang sa ating pagpapatuloy. May kalaban po tayo, ang pangalan niya si Satanas. Pinangalanan na siya ng Biblia. Ang pangalan niya ay Satanas. At siya ang isa sa mga humahadlang para tayo'y makapagpatuloy. Kailangan niyo pong malaman yan. Kaya sabi sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 18, sapagkat nangag na sa kaming pumarian sa inyo, ako si Pablo na minsan at muli at hinadlangan kami ni Satanas. Kita mo. Si Pablo, gusto niyang, ang kausap niya rito ay mga mananampalataya sa iglesia ng Thessalonica. Sabi niya, gusto ko namin pumunta dyan, pero may hubad lang sa amin. Si Satanas. Yan. No? Kaya, kahit sa pagsisimba, kapag kalinggo, merong humahadlang sa atin at huwag nating papabayaan, huwag nating hayaan, huwag nating papayagan si Satanas na hadlangan tayo para magsimba kapag araw ng linggo. Okay pa po ba yun, mga kapatid? Alam ko po na kayo ay nag-agree sa akin sa bagay na ito, no? Ang kaaway na si Satanas ay maraming masamang balak at gawin sa bawat Kristiyano upang mahadlangan. Marami talagang plano yan si Satanas. Mahadlangan lang tayo. Kaya dito sa John chapter 10, verse 10, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magdakaw. No? At pumatay at pumuksa. Ako'y naparito, si Kristo nagsasalita rito, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng masagana nito. Yan. Si Satanas, dahil ang pagparito niya ay para pumuksa, manira, no? Sirain ang buhay natin, sirain ang ating mga kabataan sa pamamagitan ng droga. Pero si Kristo ay pumarito para bigyan tayo ng buhay at meron tayong buhay ngayon. Lahat po ng mga Kristiyano, lahat ng anak ng Diyos, lahat sila ay may buhay at kasama po ako dyan. Ang sabi, yung buhay na yan ay sumasagana para sa atin. It's been a long time at ako po ay isa sa mga taong nakatikim ng makasaganang buhay na si Jesus ang nagbigay. Yan. No? Si Jesus ay nagsabi na nais niya na tayo'y magkaroon ng masaganang buhay.
Pero paano magiging masagana ang buhay kapag hinahayaan nating lapitan tayo ng mga masasamang tukso? Paano tayo makakaranas ng buhay na masagana kung hahayaan natin na tayo'y lalapitan ng mga kampon ni Satanas? O, di ba? Makatwiran lang yan. Kaya iwasan, labanan natin ang kampon ni Satanas para hindi po tayo mahadlangan sa ating paglakad at pagsunod sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. At ang pangatlo, ang pag-ibig sa kamunduhan. Alam niyo po ba na ang pag-ibig sa kamunduhan ay hadlang sa ating pagpapatuloy? No? Ano po ba tong hilig sa kamunduhan na ito? Ito po ang sabi, no? Sa 1 John chapter 2 verses 15 at saka 16. 1 John chapter 2 verses 15 and 16. Gusto kong imbitahin si Brother TJ na basahin yan. Brother TJ, pakibasa mo ngayon 1 John chapter 2 verses 15 and 16. Ano? Ang tanong ko po sa inyo, ano ba itong hadlang na ito? No? Itong pag-ibig sa kamunduhan na ito. Ano ba yan? No? Ano ba yung pag-ibig sa kamunduhan? Ibig sabihin, diba, ay hindi na ako magtitirik ng bahay sa anumang bahagi ng mundo na to? O, ano bang ibig sabihin yan? Kung nandiyan ka pa, Brother TJ, nandiyan ka pa ba? Ayan. So, tingnan mo. Makinig po tayo, ha. Yan, 1 John chapter 2, verses 15 and 16. Ano ba yan? Ito po yan. Ayan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yan. Sabi, sapagkat ang lahat ng sa sanglibutan ay ang masamang pita ng laman, o lust of the flesh yan, no? At ang masamang pita ng mga mata na nakikita. O, di ba? Yung mga nakikita natin talaga nakaka-tempt, di ba? At ang kapaluluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Kaya iwas po tayo. Hindi masamang maging mayaman. Ang masama ay yung yaman ay kokontrol sa atin. Hindi masama na magkaroon ng pera. Ang masama ay kokontrolin tayo ng pera natin. Dapat tayo ang nagdidikta kung saan pupunta ang ating kaperahan. Yan. No? Yan. Kasi kapag tayo ay nagkaroon ng pera at yung pera na ang nagdikta para baguhin ang ugali natin, nako, yan, magiging worldly tayo kapag ganyan. No, maliwanag na sinabi ng Diyos na pag inibig mo ang sanglibutan, mawawala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. O gusto mo ba yon na mawawala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Hindi ibig sabihin na mawawala sa iyo ang kaligtasan mo. Hindi ibig sabihin. Kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ingatan po natin, no? Huwag tayong maibigin sa sanglibutan. Ang masamang gawain ng pag-ibig sa sanglibutan ay nasa laman, nasa mata, at kapalaluan sa buhay. Yung pag-iabusado, no? Yung kapalaluan, pag-iabusado yan eh. Pita ng laman. At yung nakikita natin, ingatan po natin kung anong tinitingnan ng ating mga mata. Tingnan natin, yung pita ng laman, lalo na mga kabataan. Ingatan po natin yan sapagkat yan ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Hindi po yan. Dapat iwas. Kanina lang meron nagpa-counsel sa akin. Kasi nagtatrabaho siya sa abroad, tapos may makasama siyang mga unbelievers sa isang bahay kasi marami pala silang nakatira sa bahay, pero isa lang ang kusina nila. Sabi ko sa kanya, hindi naman masaba na ikaw ay
kasama sa bahay ng mga unbelievers. Ang masama ay yung sasama ka sa kanila sa mga gawain hindi karapat-dapat para sa iyo kasi ikaw ay anak ng Diyos. So, naintindihan niya. Kaya mula ngayon, sabi ko sa kanya, ay okay lang na tumira ka kasi tinanong niya ako kung dapat daw pa siyang lumipat at manirahan ang sarili nilang niya at hindi nasasama doon sa maraming nakatira sa isang bahay. Ang sabi ko, kung kaya mo, o kaya ng finances mo, okay lang. Pero kung nakatira ka dyan at dahil dyan ka nakakamura, okay lang naman. Basta't hindi ka sumasama sa kanila sa mga gawaing hindi karapat-dapat sa iyo bilang anak ng Diyos. At naintindihan po niya. No? At nagpapasalamat ako na tayo po ay nakakasagot at nakatulong sa ganitong paraan. No? Si Dimas ay naging biktima ng pag-iibig sa sanglibutan. Kung naalala niyo si Dimas, no? At sa 2 Timoteo chapter 4 verse 10, ito po sabi, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas. O si Pablo po nagsasabi, ako ay ako ay pinabayaan ni Dimas, sabi. Bakit? Kasi, palibhasa ay inibig niya ang sanglibutan ito. Ganun po yan. Kaya yung mga members natin na mahal ang sanglibutan, kasama natin yan ngayon at kita natin, revive sila. Alam nila na ang Panginoon ang pinaglilingkuran nila, ang saya-saya nila, pero isang araw kapag sila'y umibig sa sanglibutan, iwanan tayo niyan. O kaya po, kinakailangan nating iwasan o kaya ay ingatan na tayo'y umibig sa sanglibutan. Sapagkat yan ang sigurado ko, no, na maglalayo sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. No, sana naintindihan po natin. At pang-apat, ang ating dating pagkatao ay hadlang sa ating pagpapatuloy. Yung dati nating pagkatao. Kasi sabi sa Ephesians chapter 4 verse 22, at inyong iwanan daw natin tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay. Yung mga dati nating gawi, yung dati nating pamumuhay sa nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kahalayan, anumang bagay na sabihin nating anumang bagay na mahalay, ano tayo diyan? Umiwas po tayo diyan, mga kapatid. Sapagkat yan ay hindi po nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Okay? Yan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Hindi po dapat lungkot ng kahinatnan ng buhay ng isang Kristiyano na magiging maibigin sa sanglibutan. Kasi ilalayo ka nito, no? Sa gawain ng Panginoon, ilalayo ka nito sa pag-ibig mo sa Panginoon. Ilalayo ka niyan. Yan. Kaya sabi, inyong iwan, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 22. Ang tawag natin ay Adamic nature. Yung kalikasan ni Adan na nasa atin pa rin yan, naninirahan po sa atin yan, mga kapatid. Hindi po nawala yan kahit born again na tayo. Hindi nawala yan. Although meron na tayong kalikasan ng Diyos ngayon, pero nandito pa rin at nananahan ang Adamic nature o yung kalikasan ni Adan, yung ating tatay sa laman. Ito ang lamang pagkatao na matagal na naging alipin ng dyablo noong hindi pa tayo naliligtas. Inalipin na yan ni Satanas nung tayo hindi ligtas. At tayo ligtas na ngayon, dahil ligtas na tayo, huwag nating hayaan na si Satanas ay maghari muli sa buhay natin. Hindi, huwag. Yan ang ibig sabihin niya, Hindi ako papayag. Can you say that? Hindi ako papayag. Hindi na ako papayag. Sapagkat sa Panginoon na ang katawang ito. Sa Panginoon na ang buhay ko ngayon. Dapat ganon. Amen ba, mga kapatid? Brother TJ, pakibasa ang Ephesians chapter 2 verses 2 and 3.
Pakibasa. Ephesians chapter 2, verses 2 and 3. O, kahit na sa wikang English yan, kahit na sa King James, okay lang. Mga kapatid, no? Mga kapatid, pinapaalala ko po sa inyo, mga kapatid, ingatan ninyo ang pag-ibig, no, sa sanglibutan. Huwag. Kasi ilalayo tayo nito sa ating Panginoon. Okay, Brother TJ, pakibasa yan. Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also all had our conversation in time past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Grabe mga kapatid, no? Yan, no? Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Yan ang gawin natin bago tayo naligtas. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Si Satanas po yan. No? Ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Noong hindi pa po tayo mga Kristiyano, tayo yung mga anak ng pagsuway. Mga swail tayo. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nagabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. Pati kaisipan natin, talagang polluted mga kapatid. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Grabe, no? Pero ngayon, tayo'y nagmamahal na sa Panginoon. Mahal na natin siya. Pero dahil hindi ko mahal na natin siya, okay na tayo. Hindi po, hindi papayag si Satanas na mahal natin ang Diyos. Gagawa siya ng paraan. At isa sa mga paraan na gagamitin ng Satanas ay yung titingin tayo sa sanglibutan. Yan. Alam po ba ninyo na yung pagpunta sa mall at magwi-window shopping tayo, yan po ay delikado. Hindi ko sinasabing masama yan, pero delikado. Kasi may mga bagay dyan na kahit damit na maganda at mamahalin, delikado po yan. Kasi pwede mong bilhin yan, pero hindi naman dapat. Hindi naman kailangan. No? Kaya ngayon tumigil na ako sa pag-window shopping Nagagastosan lang ako, bumibili na ako ng mga bagay na in the first place, hindi ko naman kailangan. Gagamitin ko na lang para maluwalhati ang Panginoon. Kita nyo mga kapatid, ang hamon sa atin ni Pablo ay magbihis ng bagong pagkatao. Tanggalin yung luma at bago na. Ang buhay ni Kristo sa ating buhay. Buhay ni Kristo sa ating buhay ngayon. Kaya sa Ephesians chapter 4, Brother TJ, pakibasa ito ulit, Ephesians chapter 4, verses 23 and 24. Makinig po tayo Ephesians chapter 4, verses 23 and 24. Hamon to sa atin ni Pablo. Nabagbihis tayo ng bagong pagkatao. Sige. And be renewed in the spirit of your mind, in that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Yan. Kita mo. Yan po ang hamon ni Pablo. Kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Damay po pati pag-iisip dyan. Kasi sabi ng Panginoon, ang ating iniisip, ano man ang iniisip natin, yun po tayo. Kaya mahalaga po ang laman ng isip natin. Sabi dito, kayo'y mga bago sa espiritu. Hamon po ito ni Pablo sa atin. Mga bago raw tayo sa espiritu ng ating pag-iisip.
at kayo'y magagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos, no, ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Mga kapatid, no, may dahilan ang Diyos ng pagtatagumpay sa lahat ng mga humahadlang sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. No, may dahilan po ang Diyos. At ito po ang isa sa mga dahilan sa 1 John chapter 4 verse 4. Brother TJ, pakibasa ulit ito. 1 John chapter 4 verse 4. Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Yan, ano? Naintindihan po natin yan, di ba? May mga dahilan ang Diyos ng pagtatagumpay sa lahat ng mga humahadlang sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. At ang dahilan po ay kayo'y sa Diyos. Yun po dahilan tayo nasa Diyos. No? Mumunti kong mga anak. Can you imagine kung paano tayo ina-address ng ating Panginoon? No? I think yan po ay address sa atin na sa akin ang pagtanggap ko dyan ay the Lord is very sweet para sabihin mumunti kong mga anak. Little children sa wikang Ingles. No? At inyong dinaig sila. Yan po, dinaig ang sanglibutan sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Dakila po ang ating Panginoon. Ang Panginoon ay nasa atin. Dakila po siya. Tandaan po natin, dakila ang Panginoon na nasa atin. No? Napakadakila niya. Siya namatay para sa atin. At ang gusto niya ay maingatan po tayo. Okay? At sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, ito na po ang pinakahuling babasahin nating talata ngayong gabi. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Pakibasa, Brother TJ. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Grabe naman talaga, no? Grabe, no? Dadapot salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay. Gave us victory. Sa wikang Ingles, no? Nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Remember this, my friend. The Lord Jesus Christ is in us. He is living with us now. No, tayo'y bagong tao na. At kung sino man ang narito ngayon na hindi pa Panginoon, si Kristo sa kanyang buhay, kung nandito ka, at na-realize mo, alam nyo ba, no, kaibigan, kung hindi ka paligtas ngayon, alam mo ba na si Kristo ay pumarito para sa iyo? Alam mo ba na si Kristo ay namatay para bayaran ang iyong kasalanan? Kaya kung nandito ka, si Jesus ay namatay, nilibing at nabuhay na maguli. No? Tanggapin mo ang Panginoong Jesus ngayon. At yun ang sabi niya, kung ang magnanakaw ay pumaparito para magnakaw at pumatay, si Kristo naman ay pumarito upang magbigay ng buhay at ang buhay na yon ay sumasagana. No? Kaya kung nandito ka, kaibigan, pwede mong tanggapin ang Panginoon. Sa gabing ito, ako'y nananampalataya kay Kristo. Sa gabing ito, ako ay nagtitiwala sa Kanya. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Kaibigan, kung ngayon, nagtitiwala ka kay Hesukristo, yan. At ang pangako ng Panginoon, ang bawat nanampalataya kay Kristo ay binigyan ng buhay na walang hanggan.